Yo mga paps, hapunan na naman dito. Kaya magluluto na naman tayo ng ulam. So ang lulutuin nga natin ay pritong tilapia at ginisang wombok o pechay bagyo sa atin sa Pilipinas. Etong tilapia na to, eto lang meron sa ref. Kasi nga hindi pa kami nakakapag-grocery, kakarating ko lang kasi galing Perth nung isang araw. At frozen nga tong tilapia na to, galing pa ata sa atin, nakalagay doon sa supot sa Rangani Bay. Kailangan ko nga munang kaliskisan to at linisan kasi hindi pa siya nalinis. Matagal-tagal na rin kasi akong hindi nakakapag-ulam ng tilapia, lalo na sa Perth. Kasi hindi ako pwedeng magluto doon, masyadong mabaho kapag nagprito ng isda. At ayan, hinati ko nga lang sa tatlo kasi dalawa lang naman kami ni Kams. Konti lang naman kumain yon, sa akin yung ulo syempre. At naglagay na nga tayo dyan ng mga pampalasa. Syempre, magic sarap, paminta, tapos asin para masarap mga paps. At imekos-mekos nga lang natin yan para kumalat yung mga pampalasa. Sasamahan nga din pala natin ng ginisang bombok para may kapartner. At habang minekos-mekos ko nga yan, nagpainit na rin ako ng mantika para diretso prito na agad. At habang nagpiprito nga ako ng tilapia, naghanda na ako ng mga isasangkap ko sa ginisang gulay. At ayan nga, naghiwa na ako ng bawang, sibuyas at kamatis. Yan yung panggigisa natin mamaya sa wombok. Yung wombok nga pala, nabili ko lang sa Colshan kanina, $1 lang, quick sale. Murang-mura mga paps, ano. Mas masarap kasi mag-ulam ng pritong isda kapag may gulay na kapartner, di ba? Nakakamiss lang talaga mag-ulam ng ganitong pagkain. Feel at home ka talaga. Yung simpleng ulam lang pero rapsa kapag kinain mo. At pagkatapos nga nating maghiwa ng bawang, sibuyas at kamatis, susunod naman nating hiwain tong wombok. May malapit lang naman ng Coles Grocery Store dito sa amin, mga 2 minutes drive lang. Kaya sumaglit na ako para makabili ng gulay. At natsambahan ko nga to, half na wombok, $1 lang. Saan ka makakahanap nun mga paps? At ayan, check nga muna natin yung piniprito natin. At ayan, habang piniprito nga natin yung kabilang parte ng tilapia, maggisa na rin tayo ng sibuyas, kamatis, tsaka bawang. Pagsabay-sabay na nating lutuin to mga paps kasi gutom na tayo. Mabilis lang namang lutuin tong ginisang wombok. Mas masarap pag medyo half cook. Ito yung namimiss ko talaga mga paps, sardinas. Ito yung legit na pansahog talaga sa gulay, hindi karne. Napaka-nostalgic talaga lalo na kapag sardinas ang pangsahog mo sa gulay. Parang nasa probinsya lang talaga mga paps. At naglagay na nga rin tayo dyan ng patis, yun yung pangpaalat natin. Hindi kasi ako nag-aasin mga paps. Pagkatapos niyan, ilagay na rin natin yung gulay. At naglagay na nga rin pala ako dyan ng paminta at magic sarap. Tsaka natin imekos-mekos mga paps. Nakakamiss lang talagang magluto lalo na kapag nasa sarili mong bahay. Wala kang pinapakisamahan. Pwedeng magingay at pwede rin magkalat. Si Kams nang bahala sa'yo. At ayan, gising na nga si Boss Kams. Kausap niya si Anika, yung pamangkin sa Pilipinas. Galing talaga ng timing ng asawa ko eh. Nalalaman kapag luto na yung ulam, naaamoy siguro kaya gumising na. Day off pa naman niya ngayon at bukas pa yung pasok niya. Ewan ko kung saan kami maglilibot ngayon. Magandang maglibot ngayon dito sa Melbourne kasi hindi ganun kainit kahit summer. At ayan mga paps, panalo na yung lasa. Maghahain na tayo at kakain na. Gutom na tayo. Ayan, kain na tayo. Ang kanin. Nakain na tayo ng tamang pagkain. Lutong pagkain. Gulay. Bango no? Harap ko ng pansit. Ay, may sabaw. Na. Kain na. Init. Init. Once a day lang ako kumakain. Once a day ka lang kumakain? Minsan di pa. Kawawa ng asawa ko. Pero hindi pa rin ako payat. Hindi ako makain ng rice. Tapos kakain na ng kanin. Kain muna tayo mga paps. Ayan mga paps, meron tayong dessert dito. Ayun na, gumawa si Kams daw ng
Gumawa siya ng mango graham cake. Tikman nga natin. Sana hindi pa sira. Yun oh. Yun oh mga paps. Creamy. Ang sarap kumain dito sa Melbourne. Walang ganito sa Perth mga paps. Ah, tamis. Bus na. Sarap mga paps. Quality. Sarap. See you mga paps. See you next time ha.